Welcome to my YouTube channel, Meryl Lindsay TV. Please subscribe and click the notification bell para laging updated sa aking mga new videos. Guys, gusto ko lang i-topic sa inyo ngayon yung about dun sa nangyari sa malapit sa akin, dun sa mga kapwa ko OFW. Or hindi lang din sa katulad ko na OFW, kundi maging um, sa ibang tao, lalo na diyan sa Pilipinas, 'yan. Mga kapwa ko, OFW kasi merong malapit sa puso ko na may nangyari sa kanya about sa scam, 'yan. Mag-ingat po tayo guys, lalo na sa mga kapwa ko OFW, lalo na yung mga nag-aalok ng mga loan. Ayan, kasi yung isa sa malapit sa puso ko, ito po nangyari lang recently, last month. Isa po siyang OFW. May nag-alok po sa kanya ng sa isang group sa FB page po 'yon. May nag-alok sa kanya na mag-loan kasi that time meron siyang nakitang bahay, gusto sana niyang bilhin. Ngayon yung ipon niya is kulang pa. So, naisip niya na mag-loan ng lending. Sa lending guys, nag-loan siya ng lending. So, yung group na yun na nakita niya, doon may nag-alok naman sa kanya doon na doon siya mag-loan. Ngayon, nung nag-loan siya, yung lending company sa Pilipinas, legit siya. Legit siya, meron siyang mga DTI permit, basta legit siya. Yun nga lang guys, ang hindi natin alam na yung lending, hindi alam din ng lending company siguro na yun na ginagamit sila or may inside job or yung lending company nila is ginagamit sa pang-scam. Ayun, nag-loan siya ngayon, pinag-loan siya ng 300,000, ganon, 300,000. So, nag-fill up siya, nagbigay siya ng details ng mga ID niya, yung gano'n. Tapos yung scammer, nagbigay din siya ng mga IDs or ng mga ganun, bla bla bla, etc. Alam niyo naman mga scammer, di ba? Maraming paraan. So, nagbigay sila ng gano'n. So, ngayon, di okay na, sabi nung scammer is, okay na daw yung loan, check daw yung gano'n, yung bank account para doon daw maipasok yung pera ko, no. So, chinek yung gano'n, di nagbinigay na yung bank account. Ngayon, sabi ng scammer, meron daw one number doon sa account nung malapit sa puso ko na may mali daw. So, akala naman nung malapit sa puso ko na yun, so ano ko siya malapit na kamag-anak. Akala niya naman totoong may mali siya. So ngayon, kinorek niya. Ang nakalagay dun sa email sa kanya pati na, ay sa chat sa kanya, Telegram po ang gamit nila. Yung po madalas ang ginagamit ng mga scammer, Telegram. So ang nakalagay po doon is may wrong number daw siya, may isa daw siyang pagkakamaling number. So ichinik niya. Ngayon, kailangan daw po na bago niya makuha um, ulit yung link para maayos yung account number niya is kailangan nilang magbayad sa IT, mga ganun daw po. So, para daw makuha yon, kailangan daw magbayad sa IT. So, syempre, tiwala naman si loaner, yung nag-loan, yung malapit sa puso ko na nag-loan, or friend, or something, basta malapit siya sa puso ko, hindi siya iba sa akin, na tiwala naman siya na totoo yun kasi lahat ng papers pinakita nung scammer na legit sila, ganan. Pinakita yun, tapos hiningan sila ng down na 25,000. Yes guys, 25,000 para daw mabuksan yung link, para maibigay yung link at mabuksan yung link. So, yung pera daw ay ipapasok sa account niya pag naging na correct na daw yung account number. Then, yung pera na yun is na ibinayad, so para mabuksan yung link ay ipapasok naman din daw doon. Isasama daw doon sa na-loan. Yun guys. So, syempre, gusto niya talagang mabili yung bahay. Nagbigay siya ng 25,000. Parang naano na rin siya, na mental block na rin siya. Sunod lang siya ng sunod dun sa scammer na yun. Nagbigay siya ng 25,000. Ngayon, pagbigay ng 25,000, lumipas na ang 2 araw or 3 araw, hindi pa rin daw napasok yung pera dun sa account niya. So, walang napasok na pera. So, ngayon, ginawa, di usap-usap ulit sila, communication.
Ngayon ang sabi daw, kailangan pa daw ulit magbayad ng another 75,000 pesos. Yes, guys, 75,000 pesos para naman daw po mabigay yung OTP. Yung OTP na yun, para daw dun mabuksan, yung OTP na yun, yun ay para naman mabuksan ng diretso yung link na ibinigay na ipinasa sa kanya. So, naibigay na din pala guys yung link. Naibigay na din yung link, kaya lang hindi ma-open. So, kailangan ng OTP para ma-open yung link. So, eto naman si malapit sa puso ko, nagbigay naman po siya ng 75,000 pesos. Kasi ang sabi, yung 25,000 na una niyang binigay, plus yung 75,000, ay ipapasok din sa account niya. So, ma-re-refund din daw po yun. Ipapasok din daw yun sa account niya kasama nung niloan niya na 300,000 pesos. Ayun guys. So, nag-antay siya na naman siya ng ilang days hanggang sa walang nadating sa kanyang OTP. Ngayon, pinipilit na naman siya na mayroon pa daw kailangan cheche bureche na ganun-ganon. Ngayon, hinihingian na naman siya ng another 120,000 guys. 120,000 para daw, ibabayad daw po sa IT kasi IT daw po yung kailangan IT daw po yung magbibigay ng OTP, eh. Yun guys, basta gano'n, magbibigay ng OTP at magbubukas ng OTP. Ngayon, dun na siya natauhan na, bakit kailangan niyang magbigay? So sabi niya, nangi-scam na po kayo, hindi na po yan totoo. Ayan. Nang-scam na po kayo, hindi na totoo. Ayun, dun po siya natauhan na, ayun, na-scam nga yung nangyayari sa kanya kasi, yun nga, sabi niya, nun din lang niya naisip na, naglo-loan nga siya eh. 'Di ba? Para makuha yung bahay na gusto niyang bilhin. So, bakit siya naglalabas ng pera? Ayun. Kaya ang munting paalala ko lang po sa ating mga OFW, huwag po tayo basta-basta agad papatol sa mga nag-aalok ng mga loan, lalo na kung online. Yan guys. So maging aral po sana sa atin yun. Ito po ay isang awareness lamang para sa ating mga OFW. Though marami naman po talaga nakakaalam na may mga gantong senaryo talaga na mga loan at mga scammer na ganyan. So, ito po ay paalala lang muli para sa mga katulad kong OFW or kahit sa ibang tao man. Yan, paalala lang po yan na wag po tayo basta-basta napatol sa mga loan guys kasi ang hirap. Ang hirap kitain ng pera, sobra. Ayun. So, si 100,000 nawala ng bigla. Kasi 25 plus 75 nawala na. Ayun. Tas alam nyo ba yung ginagawa pa ng mga ganyang scammer guys, sila pa yung nananakot kasi sabi pumasok daw nandun daw sa account yung pera, hindi lang ma-withdraw kasi wala yung OTP na hinihingi. So sabi sila yung magkakaso, ganun-ganon. So sabi nung nag-loan na yon na sige, bahala na kayo kung anong gusto nyong gawin. Basta ako ire-report ko na to na ganun nga. Para just in case na magpasa kayo ng case is may record na. So guys, ang mga scammer po kasi talaga ang pinaka-target nila mga OFW guys. Yan. Karamihan OFW kasi ang mga OFW guys is hindi sila basta-basta makakauwi ng Pilipinas para asikasuhin yung case kung magpapail sila. So parang nababaliwala. Kaya ang mga OFW guys, ayun, ano na lang, iyak tawa na lang, ganun, iyak na lang. Tapos bangon uli, laban ulit, ayun. Ganun guys. So, ito po ay isang awareness lamang para sa mga katulad kong OFW na lalo na sa mga ganyan loan. So, hanggat maaari guys, kung meron tayong gustong bilihin or may gusto tayong ma-achieve sa buhay na lalo na kung mga ganyan, mga bahay, sasakyan, or kung ano man, ano na lang guys, para sa akin pag-ipunan na lang natin. Advice ko lang naman yan. Pag-ipunan na lang natin, wag na lang tayo yung bigla ang pera ba, yung ganyan, tulad ng mga loan na ganyan. Yan, wag na sana ganun. Pag-ipunan na lang natin, pag sumikapan natin, aantayin natin kung kailan tayo makaipon. At least, yun, sigurado tayo, di ba? Tsaka, siguraduhin lagi na legit talaga. Though may mga pinapasang papel yung mga scammer talaga. Kasi alam mga scammer, matatalino yan eh. Matatalino yung mga scammer na yan. So yung lending company na ginamit niya is pinapuntahan niya dun sa Pilipinas. Dun sa address na binigay. And yun, dun na-confirm na hindi po
sa Makati yung lending company na binigay niya. So, yung lending company na binigay niya ay sa Quezon City naka-base pero parang walang alam yung lending company nila. Hindi ko na lang siya sasabihin, guys. Para sa protection na lang din. Kasi kung wala naman talaga silang alam, di ba? So, or baka nga may inside job. At least alam na nila na may ganung nangyayari sa ahensya nila, na may ganung nangyayari sa kumpanya nila. So, para sa akin yung video na to ginawa ko para sa awareness lang, paalala na mag-ingat po sana tayong lahat. Yan, guys. So, hanggang dito na lang, guys. Um, Mag-ingat po tayo ulit at salamat po sa panonood. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Merolincy TV, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. Bye-bye! Salamat!